Good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat ng mga kabayan sa buong mundo, lalo tigit dito sa National Capital Region at Mega Manila. Ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Okay? Destabilization. Patuloy pong ginagawa ng mga anti-Marcos or mga grupong ayaw kilalanin at suportahan itong administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Okay? Isa yan sa ating pag-usapan. Pangalawa, ito. Kakaiba talaga sa Amerika. Iba talaga ang malaking mga bansa at pagpapatupad ng kailang batas. Alam ba ninyo, sa Estados Unidos, meron pong isang Black American yata o isang parang anti-President Trump na naglabas ng kanyang mga saloobin sa social media na batikos kay President Trump. At itinuring po ng mga otoridad sa Amerika na violence threat against President Donald Trump. Alam nyo, inaresto at kinasuhan. Pero dito sa Pilipinas, hindi nangyayari yan. Napakarami po na nagbantana sa buhay ng ating Pangulo. Maraming tinuturing na hindi lang violence threat, kung hindi active threat, katulad ng ginawa ni Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon sa isang press conference na inamin niyang meron siyang inutusan para kunin ang buhay ng Pangulo, ng First Lady at ng Speaker of the House. On the record yan, authentic ang video at audio ayon sa NBI. Pero until now, wala pang naaresto at wala pang nakakasuhan. Yan po yung malaking pagkakaiba. Okay? Eto, paparinig ko po sa inyo itong report ng sa Amerika kung paano at bakit nila inaresto ang isang tao na maituturing nga po na violence threat against Donald Trump. Ayan, no? In the meantime, we also got an update. There's a Florida man that we heard from police that was Ito, report na ito. arrested for making threats against President Trump. Let's listen into that press conference that just got underway a few minutes ago. Ayan, no? Mga otoridad, mga agent, at mga kinaukulan po. Okay, I'm Chief Tony Araujo. You got the spelling, but I'll say it again, A-R-A-U-J-O. Chief of Police with the City of West Palm Beach. With me over my right, Chief Spatera runs operations. Some of the detectives involved, Detective Lieutenant DeVito, who oversees our detective bureau. Detective... Ayan, no? Press conference po natin. Pakinggan po natin ito. Detective Material. There you go. I haven't written down, but obviously I didn't bring my piece of paper up here with me. So I just want to start off by telling you I'm going to answer a few questions, what I might be able to answer after the information I'm about to give you. Yeah. I'm done giving it to you. The victim in this case is the President of the United States, Donald J. Trump. You'll see that in the probable cause affidavit once it becomes public record. I want to give you a series of the chain of the events of how this happened and how we arrived at probable cause. It'll be a quick snapshot. So, I want to announce the arrest of the suspect in this case. His name is Shannon Atkins. He's a male, 46 years of age, who resides in the city of West Palm Beach. The timeline, on January 19th, late, a tip was given to the FBI National Threat Operations Center. It was given to them by a gentleman that resides in Okeechobee, Florida. He reported that threats were posted on Facebook. They were violent, rhetoric, political views, in his opinion, aimed at the president. Very early on January 20th, our West Palm Beach detective that's assigned to the FBI task force began working the case, and he too found the disturbing post. Some of the posts were Lincoln, JFK, Reagan, Martin Luther King, and Trump. Ito po yung suspect. Itong isang ito. Unfortunately, one is still alive. Yan po yung suspect. He wrote something to that effect. He also wrote another saying, "Bullets, please. Jesus, save America." Another one he wrote, "I've been banned from X because I said I hope and pray someone kills him. We haven't had an assassination in years." That gives you a flavor of some of the posts that this gentleman posted. After probable cause was established, we began our surveillance using our CID, our Criminal Investigations Division. Some of these officers that you see up here are detectives, and our TAC unit. Mr. Atkins has two residences
in the city of West Palm Beach. Just before 7:30 p.m. on Friday night, Atkins was stopped near one of his homes. He was driving a white 2013 BMW. When we placed him in custody, subsequently we found 3 baggies containing suspect cocaine in his pocket. They did test positive. He was arrested without incident. While being interviewed later, he admitted writing the Facebook post that said he was joking. Folks, this is not a joke. Nothing of that sort is a joke. We know. Ayan o. So malinaw po yung pagpapatunay na sa Amerika, kahit na sino, American, black American, white o anumang kulay, dayuhan ka man o kung ano ka man, basta mayroon pong mga threat sa presidente ng Amerika, mabilis ang aksyon ng mga otoridad, huli at kinakasuhan kaagad. Violence threat against President Donald Trump. Inaresto at kinasuhan. Kahit nung mahuli na daw, sinasabi, biro lang, pero hindi pa rin. Dahil lumabas sa social media, talagang violence threat ang turing ng mga otoridad sa Estados Unidos. Okay? Ganun po silang kahigpit magpatupad ng batas, lalo na ho sa pagkahubuhay ng Pangulo nila ang nakataya, buhay ng Pangulo nila ang pinagbabantaan. Nagbibiro man o hindi, mayroong accountability sa Estados Unidos. Alam ko sa ibang bansa ganun eh. Dito lang ho sa Pilipinas walang ganun. At kung meron mang investigation, masyadong matagal. Kaya ko po nataging topic ito. Ito naman po ay international news. Lumabas sa marami mga balita, hindi lang ho sa Amerika. Kahit dito, at least malaman po ninyo. Bakit sa ibang bansa na nagkakaroon ng pananagutan, nakakasuhan, hinuhuli, ang merong mga threats sa isang presidente, nagbanta kung ano man yan, pabiro o papaano, pero banta pa rin ang turing ng mga otoridad, hinulit, pinapanagot na. Okay? Dito sa atin, garapalan, lalo na po yung mga Duterte supporters, vloggers, kung mga magsasalita below the belt sa ating Pangulo. Paulit-ulit yung kanilang pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo. Ang pinakamatindi dyan ang ginawa ni Vice President Sara Duterte na nag-utos na siya para kunin ang buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Pero hindi pa rin naaresto at wala pa rin nakukulong until now. Although nagkaroon ng investigation ng NBI, may recommendation na, nasa office na ng prosecutor ng DOJ, pero wala pa malinaw kung ano. Masyadong mabagal, masyadong iba ang sistema rito sa atin. Bakit hindi natin magaya o hindi na rin natin gawin na kung nagagawa sa Amerika at sa iba pang mga bansa ang pag-aresto sa mga nagbabanta sa buhay ng Pangulo, bakit dito hindi gawin? Dapat arestuhan ka agad, saka na ang pagpapail ng kaso. Kasi lalo na ngayon, yung nangyari po pagbabanta ni Sara Duterte sa Pangulo noong nakaraang taon, until now, threat sa national security. Yan po ay active threat sa ating Pangulo ayon sa National Security Advisor, National Security Council, Intelligence Community, Police, NBI. Lahat ganun ang sinasabi. Pero walang inaaresto. Ayaw nilang arestuhin ang pinanggalingan ng threat laban kay Pangulong Marcos. Sa Amerika, nangyayari yun. Bakit sa atin ganyan? Kaya kung yung mapapansin, ginagaya na ng mga followers nila. May mga vloggers dyan na talaga nagbabanta. Gusto lang pasukin ng Malacanang, gusto na lang lusubin ng Malacanang, at inuutos-utos pa nga nila sa kanilang mga kasamahan ang assassination laban kay Pangulong Marcos, pero wala pa rin hinuhuli. Anong meron sa atin? Anong meron sa Pilipinas? Bakit sobrang bagal magpatupad ng batas? Bakit parang takot pa ang nagpapatupad ng batas? Bakit parang takot pa ang gobyerno sa mga gumagawa ng ganito? Hindi po biro ang ganyan na mga threat. Ayan, kinumpara ko lang. Bahala na po kayo. Any comment, reaksyon, malayang-malaya po kayo na ating mga kababayan dito po sa Mike Abe Opinions, subscriber, followers, at mga viewers sa buong mundo. Okay? Paki-like and share ng video ito para makarating po sa iba na ating mga kababayan. Sunod na ating pag-usapan, ito po. Itinuturing ba rin mismo ni Pangulong Marcos na destabilization itong petition before Supreme Court tungkol dun sa budget for 2025. Kasi pinaninindigan ng ating Pangulo na fake
at pagsisinungaling ang ginawa ng mga nag-aakusa laban sa kanya dahil hindi niya pinirmahan ang budget for 2025 na ginagamit na ngayon na merong blank item. Kung meron mang blank item doon sa BICAM report, hindi yun batas. Yan ho ang pinanindigan. Kaya handang-handa na po ang Office of the President, Solicitor General na idepensa ang ginawa ng Pangulo dahil wala daw silang ginawang blankong pinirmahan. So itinuturing na ngayon na parte ito ng destabilization or paninira sa gobyerno kasi wala na silang ibang nasilip kung hindi puro negatibo. Ang purpose po daw nitong petisyong ito ay para lang ho maipakita sa taong bayang merong ginagawa ang Malacanang na mali. At gusto rin nilang mahikayat ang taong bayang magalit ang taong bayan sa ating administrasyon. Yun po ang purpose, kaya destabilization. Parang bahagi na rin ng pagre-recruit, bahagi na rin ng panlilinlang sa tao para mapaniwala ang kanilang taga-suporta magalit sa administrasyon. Yan po ang tinuturing. Sa isang ambush interview kay Pangulong Marcos, sinabi na niya, paulit-ulit na parte ng destabilization. So alam ni Pangulong Marcos na merong nagdi-destabilize sa kanyang pamahalaan. Pero Mr. President, pasintabi na po, hindi kita inuutusan. Dahil sinasabi mo yan at alam mo, paghalawin mo ang iyong mga tauhan. Enforcement agency, intelligence community, para ma-identify kung sino-sino itong mga taong ito, kasuhan at ipa-aresto mo. Kasi ang destabilization ay nakakasira sa ekonomiya at seguridad ng ating bansa. Nakakabagsak ng moral ng mga Pilipinong maaaring kanilang napapaniwala. Although marami mga Pilipino hindi po naniniwala dyan o hindi susuporta dyan. Kasi alam nila na yan ay ginagawa ng mga identify sa mga Duterte. So dahil dyan, Mr. President, alam mo palang paninira ito panggugulo ito, dinidestabilize ang gobyerno mo bakit hindi mo paganahin ang mga batas at law enforcement agency para to identify and to arrest and then mag-file ng kaso? Di ba parte ng rule of law yan? Pagka merong something, imbestigahan, pag may ebidensya, dalhin sa korte. Yan po ang dapat gawin. Mr. President, pasintabi na po, hindi ho pwede yung puro interview lang at puro warning lang o pagkumpirma lang na merong gumagawa. Kailangan merong responsibility and accountability ang kahit sino, nasa gobyerno o pribadong sektor. Kasi meron tayong mga batas na dapat ay sinusunod. Okay? Ano ang inyong masasabi dyan ng mga nanonood ngayon? Tama ba o mali? Yung batas ang dapat pairalin. Yung batas ang dapat mangibabaw. At alam nyo, kung hindi nyo inaamin na merong destabilization, merong panggugulo, merong gustong magpabaksak sa iyong gobyerno, pwede pang maisip ng tao na baka ito ay mga simpleng harassment. Pero kayo mismo, Mr. President, at ang gobyerno nakakaramdam at nakakakita na ito'y paninira, dinidestabilize kayo. Bakit hindi nyo ipairal ang mga batas? Di ba? Hindi po ako nagmamagaling, pero kailangan merong accountability ang kahit sino under the law. Para lalo pang mas maging matatag ang Republika ng Pilipinas, magtiwala ang kapitalista, ang mga turista, at lahat ng sektor kung merong malalim na implementation ng ating mga batas. Pero kung patuloy po ang kailang paninira, dahil ang feeling nila hindi kayo pumapalag o hindi kayo nagpapail ng kaso laban sa kanila, parang kinukonsinti pa o nababaliwala, magpapatuloy po yan. 2.5 years, going 3 years na po ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Kaya naman sana yung mga otoridad ay kumilos at panagutin ang mga taong ganito. Hindi lang po yan simpleng cyber libel. Kung hindi, meron naman tayong, kung sa tingin nyo, sedition o inciting to sedition o anumang mga batas na dapat pairalin. O kaya meron tayong anti-terror law. Lahat to napakatitibay po ng ating batas. May revised penal code na pinapairal din. Marami pong pwedeng gawin kung gustong gawin. Maraming dapat ipakita sa taong bayan ng ating gobyerno para ho ipakita yung totoong political will at higit sa lahat, yun pong pagkontrol sa mga taong naninira at nakakasira sa seguridad at ekonomiya ng bansa. Ang destabilization ay threat sa national security. At kapag ka may banta sa seguridad ng bansa, sinong kapitalista na mga foreign investor nga
At sino mga turistang papasok kung meron tayong political crisis o meron pang seguridad na problema ang gobyerno at ang Pangulo? Yun po yung aking tanong. Kaya, again, hindi ko kayo pinangunahan, hindi ko kayo inutusan, Mr. President, pero sa tingin ko po, panahon na ipairal ang batas to identify kung sino ang grupong ito at kung may ebidensya, kasuhan po ninyo. Hindi po sila titigil. Hindi titigil ang anumang grupong yan ng destabilization o pagpapabagsak sa inyong gobyerno hanggat hindi nyo na ipapakitang meron tayong batas. Hindi enough ang cyber libel. Meron pa hong mga batas. At alam yan ng NBI, ng Police, ng Intelligence Community, Department of Justice, at Department of Interior and Local Government. Kailangan lang galaw-galaw, kilos. Sabi nga nila, hindi pa huli ang lahat. Pero kailangan na po ay ipakita ang tapang ng batas, kapangyarihan ng batas, at kapangyarihan ng Pangulo, ng gobyerno, para ho sa kapakanan ng taong bayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, kasama ang mga Pilipino sa abroad. Dahil lahat sila, Pilipino, may malasakit, pagmamahal, ang majority ng mga Pilipino sa Pilipinas at sa bansa, hindi lang sa Pangulo. Okay? Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Okay? Ngayon pong umaga ay hindi tayo masyadong magtatagal kasi po meron naging problema na naman ako sa internet connection. Medyo mahina yung connection na internet kaya po hanggang dito na lamang po. Muli, tayo magpasalamat. God is good all the time. Ang ating Panginoon lagi ang gagabay sa ating lahat. Okay? Salamat po. At tayo po ay muling magpasalamat. Father Almighty, marami pong salamat. Muli sa lahat po ng mga blessing na inyong pinagkaloob, seguridad, at katahimikan, pagkain, kalusugan, pagkatagumpay sa aming mga trabaho. Lahat po na meron sa amin ay galing sa inyo at aming pong pinasasalamatan. Sa umagang ito ay muli po akong kasama sa pangalan po ng aking mga followers, subscribers at viewers ng Mike Abby Opinions Channel at MA Pinoy TV. Kami po ay muling lumalapit sa inyo para sa dagdag proteksyon, kalusugan, katalinuhan, pagkain at lahat ng aming pagtagumpay muli naming hinihiling sa inyo. Lahat ng aming pangailangan. Pagtatagumpayan po namin dahil po sa inyong amang makapangyarihan sa lahat. Salamat po. Amen. Good morning muli sa ating lahat dito sa Pilipinas, Monday morning. Please like, share, paki-like po ninyo, share ng video ito.